Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo nag-subscriber na siswertihin at mabibigyan ng regalo. At bago ka rin tuluyang makinig, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka sa simpleng comment mo, ikaw na pala ang susunod na mabibigyan ng magandang balita. Sa liblib na bahagi ng Kulasi Antique, sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, lumaki si Maristela Dacuycuy na hindi sanay sa luho pero sanay sa hirap. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang ama na si Mang Sisenando, isang simpleng maning isda na nalunod sa laot habang hinahabol ang malakas na alon para lamang may maiuwi silang isda sa hapag. Ang kanyang ina naman na si Lori ay iniwan siya sa pangangalaga ng lola niyang si Apong Timaya matapos mangibang bayan at hindi na muling nagparamdam. Kaya sa murang edad, natutunan ni Maristela na ang luha ay hindi sapat para mabuhay. Tuwing 4:00 ng madaling araw, ginigising na siya ni Apong Timaya para tumulong magbalot ng suman, bibingka at puto na kanilang ibinebenta sa palengke. "Maris," malumanay na kawag ng kanyang lola habang inaayos ang dahon ng saging. "Huwag mong ikahiya ang amoy ng kakanin sa kamay mo. Mas mabango yan kaysa pabangong galing sa perang marumi." Ngumingiti lamang noon si Maristela habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Opo, apo. Balang araw po, magkakaroon tayo ng tindahan na may sariling pangalan. Hindi na po tayo uupo sa gilid ng palengke kapag umuulan." Hindi man marangya ang buhay niya, naging matalino at masipag si Maristela. Sa paaralan, kilala siya bilang batang tahimik ngunit laging mataas ang marka. Hindi siya mahilig makipagkaibigan ng marami, hindi dahil suplada siya, kundi dahil alam niyang pagkatapos ng klase ay kailangan niyang tumakbo agad sa palengke para tulungan ang kanyang lola habang ang ibang kabataan ay naglalaro, siya ay nagbibilang ng barya, nagtatala ng utang ng suki at natututo kung paano paikutin ang maliit na puhunan. Doon nagsimula ang husay niya sa pera. Hindi siya marunong mangsayang. Kahit 5 piso, alam niya kung saan napupunta. Kaya nang makatapos siya ng kursong accounting sa tulong ng scholarship at gabing pagtitinda, dala niya ang isang pangarap, makahanap ng matinong trabaho sa Maynila at makaipon para maitayo ang negosyong pangarap nila ni Apong Timaya. Ngulit bago pa siya tuluyang makalis ng Antique, pumanaw ang kanyang lola. Sa huling sandali nito, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Maristela. "Anak," garalgal na sabi ni Apong Timaya, "kahit saan ka dali ng buhay, huwag mong ipagbili ang dangal mo. May mga taong kukutyain ka dahil mahirap ka. Pero tandaan mo, hindi sukatan ng pagkatao ang laki ng bahay na tinitirhan mo." Umiiyak si Maristela habang tumatanggo. "Pangako po, apo, hindi ko po hahayaang yurakan nila ako." Makalipas ang ilang buwan, nagtungo si Maristela sa Maynila. Nagsimula siya bilang assistant bookkeeper sa isang maliit na lending office sa San Juan. Doon niya nakilala si Edric Salcedo, isang binatang galing sa mayamang pamilya, ngunit kakaiba sa mga lalaking nakasanayan niyang makita sa paligid ng negosyo. Hindi ito mayabang, hindi rin maluho sa kilos. Una silang nagkausap nang mapansin ni Edric ang mali sa ledger ng lending office kung saan siya pansamantalang nag-iimbestiga dahil may balak siyang bilhin ang kumpanya. "Miss Dacuycuy," sabi ni Edric habang hawak ang folder, "ikaw ba ang gumawa ng reconciliation report na ito?" Kinabahan si Maristela. "Opo sir, may mali po ba?" Bahagyang unggiti si Edric. "Wala, kaya nga ako nagtataka. Ikaw lang ang nakakita ng butas sa report na hindi nakita ng auditor namin." Hindi alam ni Maristela kung matutuwa o mahihiya. "Ginawa ko lang po ang trabaho ko." Minsan, sagot ni Edric, ang taong nagsasabing ginagawa lang niya ang trabaho niya, siya pa ang pinakamagaling sa lahat. Mula noon, madalas nang mapansin ni Edric ang sipag at talino ni Maristela. Hindi nagtagal, naging magkaibigan sila. Dinadalhan siya ni Edric ng kape kapag napupuyat siya sa overtime at minsan ay sinasamahan siya sa sakayan kapag gabi na. Ngunit kahit lumalalim ang loob ng lalaki sa kanya, nanatiling maingat si Maristela. "Sir Edric," sabi niya minsan habang nakaupo sila sa maliit na karinderya, "huwag niyo po akong sanayin sa kabaitan ninyo kung awa lang ang dahilan.
Napatingin si Edric sa kanya. Hindi awa ang nararamdaman ko sa'yo, Maris. Respeto. At kung papayag ka, gusto kong mas makilala ka pang lalo. Doon nagsimula ang pagmamahalan nila. Simple, tahimik, ngunit puno ng pangarap. Ipinakilala ni Edric si Maristela sa kanyang pamilya at doon unang naramdaman ng babae ang lamig ng mundo ng mga mayayaman. Sa malawak na mansyon ng mga Salcedo sa Quezon City, sinalubong siya ng ina ni Edric na si Salvacion Mendaro Salcedo. Matangkad ito, laging ayos ang buhok, may alahas sa nekog at may tingin na parang kayang hubaran ng dignidad ang sino mang hindi niya gusto. Ito ang sinasabi mong babae? Namilig na tanong ni Salvacion kay Edric habang sinusukat ng tingin si Maristela mula ulo hanggang paa. Akala ko naman kung sino na. Bookkeeper lang pala. Mariing sabi ni Edric, si Maristela ang babaeng mahal ko. Bahagyang natawa si Salvacion. Mahal? Edric, ang mga babaeng tulad niya, hindi nagmamahal, kumakapit lang sa lalaking may pangalan. Nanigas si Maristela sa kinatatayuan. Gustuhin man niyang sumagot, pinili niyang manahimik. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola, hindi lahat ng laban ay kailangang simulan sa sigaw. Dumating din noon si Brisa Mayuga, pinsan ni Edric, na may ngiting matamis, gulit matalim ang dila. Welcome sa bahay namin, Maristela. Sana hindi ka maligaw. Medyo malaki ito kumpara siguro sa nakasanayan mo. Napayuko si Maristela, ngunit hinawakan ni Edric ang kamay niya. Hindi siya bisita dito para insultuhin. Siya ang magiging asawa ko. Lalong tumigas ang muka ni Salvacion. Mula sa araw na iyon, itinuring na niyang kaaway si Maristela. Nagpakasal sina Edric at Maristela sa isang simpleng seremonya. Hindi enggrande ang kasal dahil ayaw ni Salvacion gumastos para sa babaeng hindi niya tanggap. Ngunit para kay Maristela, sapat na ang presensya ng ilang kaibigan sa lending office, ang simpleng bulaklak sa altar at ang pangako ni Edric na hindi siya pababayaan. Pagkatapos ng kasal, tumira si Maristela sa mansion ng mga Salcedo. Akala niya unti-unti siyang matatanggap kung magpapakita siya ng respeto at pakikisama. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa unang linggo pa lamang, ipinatawag siya ni Salvacion sa kusina. Dahil nandito ka na rin lang, sabi nito habang umiinom ng tsaa, matuto kang gumalaw sa bahay, ayokong may manugang akong palamunin. Nagulat si Maristela. Ma, may trabaho po ako sa office ni Edric. Ako rin po ang nag-aasikaso ng ilang financial records. Financial records? Putol ni Salvacion. Huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Dito sa bahay na ito, hindi porke pinakasalan ka ng anak ko ay reyna ka na. Mula noon, kahit may mga kasambahay, pinapagawa kay Maristela ang mga gawaing hindi naman dapat. Pinalilinis siya ng guest room kapag may bisita, pinapahanda ng kape kahit may katulong, at kung minsan ay pinapapunta sa palengke ng madaling araw, lalang para ipaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Sa mga panahong iyon, si Aling Quedena, ang matandang kusinera ng mansion, ang madalas dumamay sa kanya. Naku, hiha, bulong nito habang inaabutan siya ng mainit na salabat. Huwag mong dibdibin lahat. Matagal ko nang kilala si Doña Salvacion. Kapag hindi niya kayang kontrolin ng isang tao, sisirain niya. Bakit po ganon siya kagalit sa akin, Aling Quedena? Tanong ni Maristela. Dahil hindi kanya nabili, sagot ng matanda. At ang taong hindi nabibili, kinakatakutan ng mga taong pera ang ginagawang Diyos. Si Joric Tanduyan naman, ang family driver, ay tahimik ngunit mapagmasid. Madalas niyang nakikita si Maristela na umiiyak sa gilid ng garden kapag gabi. Hindi siya nakikialam, pero minsan ay nag-iwan siya ng payong sa tabi nito habang umuulan. Ma'am, nahihiyang sabi ni Joric, baka magkasakit kayo, hindi po lahat dito sa bahay galit sa inyo. Napangiti ng mapait si Maristela. Salamat Joric, minsan sapat na ang malaman kung may nakakakita pa rin pala sa akin bilang tao. Sa kabila ng lahat, hindi tumigil si Maristela sa pagsusumikap,
Gumamit siya ng kaunting ipon para magsimula ng maliit na online business, mga homemade delicacies from Antique tulad ng kalamay, bandi at tableya. Siya mismo ang nag-aayos ng orders, nagbabalot at nagpo-post sa social media tuwing gabi kapag tulog na ang lahat. Ngulit nang mapansin ni Salvacion na kumikita ito, lalo siyang nainis. "Ano ito?" tanong niya isang gabi habang hawak ang kahon ng produkto ni Maristela. "Ginawe mo bang palengke ang mansion ko?" "Ma, hindi po ito nakakaabala. Sarili ko pong puhunan ito." "Sarili?" nang iinsultong ulit ni Salvacion. "Lahat ng meron ka mayon dahil sa apelido ng anak ko. Huwag mong kakalimutan yan." Kasabay nito, unti-unti ring napapalayo si Edric. Dahil sa dami ng trabaho at proyekto ng pamilya, madalas siyang wala sa bahay. At tuwing magrereklamo si Maristela, nauuna na siyang siraan ni Salvacion. "Anak, napapansin mo ba, nagiging maluho na ang asawa mo? Napalihim na naglalabas ng pera, baka ginagamit ka lang niya." "Ma, hindi ganun si Maris," sagot ni Edric, ngunit halata sa boses niya ang pagod. "Hindi mo kilala ang mga babaeng galing sa wala. Kapag natikman ng yaman, hindi na marunong makontento." Hindi alam ni Maristela na habang lumalaban siya ng tahimik, unti-unti namang nilalaso ng isip ng kanyang asawa. Isang umaga, inanunsyo ni Edric na kailangan niyang pumunta sa Cebu para sa isang malaking real estate project. 2 buwan daw siyang mananatili roon. "Isasama mo ba ako?" Tanong ni Maristela, may pag-asang kahit papaano ay makakalayo siya sa bigat ng mansyon. Umiwas ng tingin si Edric. "Mas mabuti sigurong dito ka muna, Maris. Marami kang ginagawa rito at kailangan din ni Mama ng kasama." Parang may kumurot sa dibdib ni Maristela. Kailangan niya ng kasama o kailangan niya ng taong mapagbubuntungan? "Maris, pagod na ako sa away ninyo ni Mama," sabi ni Edric. Tahimik siyang napatingin sa asawa. "Hindi kami nag-aaway, Edric. Inaapi niya ako. Magkaiba iyon." Ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Pag-alis ni Edric, lalong lumakas ng loob ni Salvacion. Isang gabi, habang inaayos ni Maristela ang ilang lumang resibo sa study room, may napansin siyang folder na nakatago sa ilalim ng drawer. Nakalagay roon ang pangalan niya sa ilang dokumento na hindi niya maalalang pinirmahan. May mga loan application, authorization letter, at bank transfer request na tila ginagamit ang kanyang impormasyon. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Bakit may pangalan ko rito?" bulong niya. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato ang mga papeles. Habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang boses ni Salvacion mula sa hallway, kausap ang isang lalaki sa telepono. "Siguraduhin mong sa pangalan ni Maristela papasok ang record. Kapag nagkaproblema, siya ang mananagot. Wala siyang laban sa atin." Halos hindi makahinga si Maristela. Doon niya naunawaan na hindi lang pala siya minamaliit ng kanyang biyenan, ginagamit siya nitong panangga sa isang mas malalim na kasalanan. Kinabukasan, lihim siyang nakipagkita kay Attorney Fermin Lascuna, isang abogadong dating kaklase ng kanyang ama. Matagal na itong naghihintay na lapitan siya ni Maristela dahil minsan na nitong nabalitaan ang pangalan ng mga Salcedo sa mga kasong hindi natuloy. Sa maliit na opisina ni Attorney Fermin sa Ermita, inilatag ni Maristela ang mga litrato ng dokumento. Matagal itong tumingin bago sumalita. "Maristela, hindi simpleng pang-aapi ito. Mukhang ginagawa kang fall guy." "Anong gagawin ko, attorney?" Mahina niyang tanong. "Una, huwag kang magpapahalata. Pangalawa, itago mo lahat ng ebidensya. Pangatlo, kailangan nating malaman kung hanggang saan ang plano nila." "Paano kung ipakulong nila ako?" Mariing tumingin si Attorney Fermin. "Kung gagawin nila iyon, sisiguraduhin nating sila mismo ang magdadala ng susi sa sarili nilang kulungan."
Umuwi si Maristela sa mansyon ng mga Salcedo mula sa opisina ni Attorney Fermin Lascuña na hindi na pareho ang pakiramdam niya sa bawat sulok ng bahay. Dati, ang mga malalaking chandelier, marmol na sahig, at mamahaling painting sa dingding ay nagpapaalala lamang sa kanya na isa siyang dayo sa mundong hindi siya tanggap. Ngulit ngayon, bawat pinto, bawat mesa, bawat drawer ay tila may itinatagong lihim na kailangan niyang matuklasan bago pa siya tuluyang lamunin ng planong inilalatag ni Salvacion. Tahimik siyang pumasok sa silid nila ni Edric. Wala pa rin ang asawa niya, nasa Cebu pa rin at bihirang tumawag. Ang kama nila ay malapad, ngunit para kay Maristela, mas malamig pa iyon kaysa sahig ng lumang bahay nila sa antik. Naupo siya sa gilid ng kama, inilabas ang maliit na notebook na lagi niyang dala at sinimulang isulat ang petsa, oras at detalye ng lahat ng kakaibang napansin niya. Hindi na siya basta iiyak, hindi na siya basta magtitiis. Kailangan niyang maging kalmado dahil ang kalmadong tao ang kadalasang nakakakita ng butas na hindi napapansin ng taong kampante sa kasamaan. Kinabukasan, habang inaayos niya ang order ng kanyang homemade delicacies sa maliit na storage room na pinayagan lamang gamitin ni Edric noon, dumating si Brisa Mayuga na may hawak na tasa ng kape at nakangiting parang may dalang magandang balita. Ay, ang sipag naman ng dakilang negosyante. Pang-aasar ni Brisa habang tinitingnan ang mga kahon ng kalamay at tableya. Baka naman sa susunod niyan, lagyan mo na rin ng karatula ang gate ng mansyon, Maristela's Palenche Products. Hindi tumigil si Maristela sa pagbabalot. Kung wala kang kailangan, Brisa, marami pa akong gagawin. Ang taray? Sagot ni Brisa. Dati halos hindi makatingin ng diretsyo, gayon marunong nang sumagot. Tumingin siya kay Maristela, mahinahon ngunit matalim ang mga mata. Hindi pagsagot ang tawag doon, pagod lang ako sa paulit-ulit na insulto. Natigilan sandali si Brisa, ngunit agad ding bumawi. Mag-enjoy ka na habang may negosyo ka pa. Sa bahay na ito, walang bagay na tumatagal kapag ayaw ni Tita Salvacion. Pagkaalis ni Brisa, hindi nagalit si Maristela. Sa halip, isinulat niya sa notebook ang sinabi nito. Hindi niya alam kung kailan magiging mahalaga ang bawat salita, ngunit itinuro ni Attorney Fermin na minsan ang yabang ng kalaban ang unang ebidensyang nagpapahamak sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag siya ni Salvacion sa formal dining room. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa, suot ang mamahaling bestida at may katabing folder. Sa tabi nito ay si Brisa, habang sa likuran ay tahimik na nakatayo si Aling Cuedena, dala ang teapot. Maristela, malamig na sabi ni Salvacion, may kailangang ayusin sa tax records ng pamilya. Dahil asawa ka ni Edric, may ilang dokumentong kailangan mong pirmahan. Umupo si Maristela sa kabilang dulo ng mesa. Pwede ko po bang basahin muna? Tumaas ang kilay ni Salvacion. Hindi ka ba nagtitiwala? Mas tama pong basahin muna ang anumang pipirmahan. Biglang natawa si Brisa. Naku tita, feeling lawyer na siya mayon. Hindi pinansin ni Maristela ang pinsan ng asawa. Kinuha niya ang folder at isa-isang binasa ang nakalagay. May authorization letter, may consent form para raw sa review ng joint assets nila ni Edric, at may bank instruction na tila nagbibigay ng kapangyarihan sa isang third-party financial consultant na silipin ang kanilang accounts. Naramdaman ni Maristela ang lamig sa kanyang batok. Ma, mahina niyang sabi, hindi ko po ito pipirmahan hanggat hindi ko nakakonsulta si Edric. Bumagsak ang kamay ni Salvacion sa mesa. Ako ang ina ni Edric. Ako ang nagpatayo ng lahat ng meron siya. At ikaw, isang babaeng pinulot lang niya sa kung saang opisina, may gana ka pang magduda sa akin? Hindi sumagot agad si Maristela. Narinig niya ang bahagyang pagkabasag ng hininga ni Aling Cuedena sa likuran na para bang gusto nitong magsalita, mulit natatakot. Hindi po pagdududa ang tawag doon, pag-iingat po. Lumapit si Salvacion sa kanya at ibinaba ang boses. Makinig ka sa akin. Kapag hindi mo pinirmahan yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagpasok mo sa pamilyang ito. Tumayo si Maristela, hawak pa rin ang folder. Kung legal po ang laman nito, walang dapat ikatakot kahit ipabasa ko muna sa abogado.
Hindi niya binitiwan ang folder hanggang sa makalabas siya ng dining room. Pagdating sa hallway, mabilis niyang kinuhanan ng litrato ng bawat pahina gamit ang cellphone niya. Nang gabing iyon, ipinadala niya ang mga kopya kay Attorney Fermin sa isang secure na email na itinuro nito. Makalipas ang ilang oras, tumawag ang abogado. "Maristela, seryoso ang boses nito. Huwag mong pipirmahan ang mga yan. Ang wording ng authorization letter, parang binibigyan mo sila ng karapatang galawin ang personal account mo at maging ang negosyo mo. Akala ko po para lang sa tax records. Hindi, mas malawak ito at may pangalan dito ng consultant na kilala ko, si Celso Banogon. Dati na siyang nasangkot sa mga peking transfer ng ari-arian." Napapikit si Maristela. "Ibig sabihin, tuloy pa rin po ang plano nila?" "Oo, pero ngayon, mas malinaw na sa atin ang direksyon. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya na hindi lang sila nagplano, kundi aktwal silang kikilos." Mula noon, nagsimula ang mas maingat na pagkilos ni Maristela. Sa umaga, siya pa rin ang tahimik na manugang na minamaliit. Pinaghahain siya ng kape, pinapangsin ang suot niya, at pinaparinggan tuwing may bisita. Ngunit ganung sa gabi, nagiging masinup siyang tagapag-ipon ng katotohanan. Lahat ng resibo, litrato ng dokumento, boses na na-record ng hindi sinasadya sa hallway at kopya ng email ay inilalagay niya sa encrypted folder na ginawa ni Attorney Fermin para sa kanya. Si Jorik Tanduyan, ang driver, ang unang kusang lumapit sa kanya nang mapansin nitong madalas siyang naghihintay sa labas ng gate kapag may kausap si Salvacion. "Ma'am Maris," mahinang sabi nito isang hapon habang naghuhugas ng sasakyan, "may kailangan po ba kayong malaman?" Nagulat si Maristela. "Bakit mo natanong?" Tumingin si Jorik sa paligid bago sumagot. "Kagabi po kasi sinundo ko si Ma'am Salvacion sa isang private club sa Ortigs. May kasama siyang lalaki. Hindi ko po alam pangalan pero narinig ko po na pinag-uusapan kayo." "Anong sinabi?" "May binanggit po silang account. Tapos sabi nung lalaki, kapag nailipat na raw ang pera, madali na kayong idiin." Nanikip ang dibdib ni Maristela pero pinilit niyang maging kalmado. "May dashcam ba ang sasakyan?" Tumanggo si Jorik. "Meron po, hindi ko pa nabubura." "Jorik, delikado ito. Ayokong madamay ka." "Ma'am," sagot ng driver, "matagal ko nang nakikita ang ginagawa nila sa inyo. At hindi lang po kayo. May dating empleyado rin po noon na nawala na lang bigla matapos pagbintagan. Kung makakatulong po ang dashcam, ibibigay ko po." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Maristela ng kakaibang tapang. Hindi pala siya nag-iisa. Si Aling Quidena naman, kahit nakakatakot, ay nagsimulang kumwento ng mga naririnig niya sa kusina. Minsan daw, may tumawag na lalaki na tinawag ni Salvacion na Nereo. Kapag kinakausap ito ni Salvacion, lumalabas siya sa lanay, ngunit dahil malapit ang kitchen window doon, may ilang salitang naririnig ang matandang kusinera. "Ang sabi niya, hiha," bulong ni Aling Quidena habang naghihiwa ng sibuyas. "Kailangan daw may pulis na kikilos kapag ayaw mong pumirma. May kasong ihahanda." Hindi ko naintindihan lahat pero kinilabutan ako. "Aling Quidena, huwag niyo pong ipapahalata na may alam kayo." "Hindi ako takot para sa sarili ko," sagot ng matanda. "Matanda na ako, pero ikaw, marami ka pang dapat marating. Hindi pwedeng talunin ka ng babaeng ginawang libangan ang manakit ng kapwa." Sa kabilang banda, si Salvacion ay patuloy sa paglalatag ng sariling bitag. Nakipagkita siya kay Nereo Bulatao, isang police investigator na may reputasyong kayang magpalusot ng kaso kapalit ng malaking halaga. Nagkita sila sa isang mamahaling restaurant na pagmamay-ari ng kakilala ni Brisa, malayo sa karaniwang pinupuntahan ng pamilya. "Madali lang ito, Doña Salvacion," sabi ni Nereo habang maingat na hinihiwa ang steak sa plato. "Kung may papasok na malaking halaga sa account niya, tapos may company complaint kayo, pwede natin siyang kunin sa theft and falsification, lalo na kung may pirma." "Kailangan walang lusot," malamig na sagot ni Salvacion. "Ayokong makabalik ang babaeng yan sa bahay ko." "May abogado ba siya?" Napangisi si Salvacion. "Saan kukuha ng pang-abogado ang babaeng yan kung mauubos na ang pera niya?"
Hindi nila alam, sa kabilang mesa, may waiter na dating kapitbahay ni Jorik. Si Poldo Arimbay, isang working student ang nakarinig ng ilang bahagi ng usapan. Hindi man lubusang kilala si Maristela, kilala niya si Jorik bilang tahimik at mabuting tao. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Jorik ang narinig niya. Doon lalong lumawak ang bilog ng mga taong handang tumulong kay Maristela. Samantala, habang lumalalim ang plano sa Maynila, patuloy na lumalayo ang loob ni Edric sa Cebu. Araw-araw siyang tinatawagan ni Salvacion at Brisa. Hindi nila tahasang sinisira si Maristela sa simula, ngunit unti-unti nilang binubuo ang imahe nitong mapagkunwari. "Anak," sabi ni Salvacion sa telepono, "ayokong sanang sabihin ito pero napansin kong may mga lihim na transaksyon si Maristela." "Anong transaksyon?" tanong ni Edric, halatang pagod mula sa meeting. "Hindi ko pa alam, pero ayaw niyang ipabasa sa akin ang records niya. Para bang may tinatago." Sumingit si Brisa sa kabilang linya. "Kuya, baka naman ginagamit niya ang pangalan mo sa online business niya. Ingat ka. Ang hirap kapag ang asawa mo mas mahal ang pera kaysa sa pamilya." Hindi agad naniwala si Edric, ngulit paulit-ulit itong narinig, nagsimula ang duda. Lalo pa nang minsang tumawag si Maristela at hindi agad makapagsalita dahil sa bigat ng loob. "Edric," sabi niya, "kailangan nating mag-usap tungkol sa mama mo." Napabuntong hininga ang lalaki. "Maris, please, pagod na ako. Bawat tawag mo tungkol kay mama. Dahil may ginagawa siya sa akin. Lagi na lang ganyan. Hindi ba pwedeng intindihin mo muna siya? Matanda na siya. Mahirap para sa kanya na may bagong tao sa bahay." "Bagong tao?" Napailing si Maristela kahit hindi siya nakikita ng asawa. "Asawa ko ako." Natahimik si Edric. Doon naramdaman ni Maristela na kahit mahal pa niya ang lalaki, hindi na niya pwedeng isandal dito ang kaligtasan niya. Kung hindi pa handa ang asawang makita ang totoo, kailangan niyang protektahan ang sarili niya ng mag-isa. "Edric," mahinang sabi niya, "darating ang araw, hindi mo na kailangang mamili kung kanino ka maniniwala. Katotohanan mismo ang lalapit sa'yo." Hindi sumagot ang asawa. Sa kabilang linya, narinig lamang niya ang pagod nitong paghinga bago tuluyang naputol ang tawag. Lumipas silang linggo at naging mas hayag ang galaw ni Salvacion. Isang hapon, dumating si Celso Banogon sa mansyon. Kunwari ay financial consultant ng pamilya. Pinaupo siya sa study room ni Salvacion at ipinatawag si Maristela. "Kailangan na nating ayusin ang accounts," sabi ni Celso na nakangiting parang sanay manlinlang. "Routine lang ito, Ma'am Maristela. Pirma lang dito." Tiningnan ni Maristela ang papel. Muli, may pahintulot para silipin at galawin ang ilang bank access. "Hindi ko po ito pipirmahan." Bumagsak ang mukha ni Salvacion. "Napakatigas ng ulo mo." "Hindi katigasan ng ulo ang pagprotekta sa sarili kong pinaghirapan." Tumayo si Salvacion. "Pinaghirapan? Sa tingin mo ba lalaki ang negosyo mong yan kung hindi dahil sa apelyido namin? Kung hindi dahil sa bahay na ginagamit mong bodega?" Kalmadong iniligpit ni Maristela ang papel. "Kung problema po ang gamit kong spasyo rito, aalisin ko ang produkto ko bukas." "Hindi spasyo ang problema. Ikaw ang problema." Hindi na sumagot si Maristela, ngunit ng gabing iyon, inilipat niya ang ilang mahalagang gamit at dokumento sa maliit na apartment na lihim na nirerentahan ni Attorney Fermin sa pangalan ng law office nito bilang safe storage. Dinala ni Jorik ang mga kahon gamit ang lumang van, habang si Aling Cuedena naman ang nagbantay sa kusina para hindi mahalata ng mga kasambahay na kampi kay Salvacion. Sa sumunod na araw, nagkita sina Maristela at Attorney Fermin sa bangko. Kasama nila si Miss Hyacinth Olavides, isang bank compliance officer na dati nang humawak ng fraud cases. "Kung inaasahan nating gagalawin nila ang account mo," paliwanag ni Hyacinth, "pwede tayong gumawa ng monitored account. May laman itong halagang sapat para akalain nilang malaking nakuha nila. Pero bawat attempt ng transfer ay magkakaroon ng alert. Kailangan lang malinaw na pumapayag ka sa monitoring at may legal documentation tayo."
Hindi ba delikado iyon? Tanong ni Maristela. Delikado kung wala kang abogado at ebidensya, sagot ni Attorney Fermin. Pero dahil alam na natin ang pattern, magiging patibong ito. Huwag lang silang makahalata. Huminga ng malalim si Maristela. Kung ito ang paraan para mahuli sila, gagawin ko. Pumirma siya sa legal monitoring documents. Hindi tulad ng mga papel ni Salvacion na puno ng panlilinlang, ang mga papeles na ito ay binasa niyang ng mabuti, ipinaliwanag isa-isa, at may malinaw na proteksyon sa kanya. Doon nagsimulang mabuo ang tunay na laban. Hindi ma ito simpleng pagtatanggol sa sarili. Unti-unti nang lumalabas na maraming buhay ang naapektuhan ng kasakiman ni Salvacion. Isang gabi, dumating sa safe storage apartment si Ditas Carandang, dating empleyado ng Salcedo Corporation. Ang Attorney Fermin ang naghanap sa kanya matapos makita ang pangalan nito sa lumang dokumentong may parehong pattern ng panloloko. Payat si Ditas, may pagod sa muka, ngunit buo ang loob. Ako ang unang sinira ni Doña Salvacion. Pinagbintangan niya akong nagnakaw ng employee fund. Nawalan ako ng trabaho, iniwan ako ng asawa ko, at halos hindi ako makabangon. Nanlumo si Maristela. Bakit hindi ka nagsampa ng kaso? Wala akong pera, wala akong kampi, at natakot ako nang pinuntahan ako ng pulis na si Nereo Bulataw. Nagkatiginan sina Maristela at Attorney Fermin. Si Nereo rin, mahinang sabi ni Maristela. Tumandong si Ditas. Kung lalaban ka, tutulong ako. Ayoko nang may isa pang babaeng mawalan ng buhay dahil sa kanila. Sa mga sumunod na araw, isa-isang nagdugtong ang mga piraso ng katotohanan. May dashcam footage mula kay Jorik, may salaysay mula kay Aling Quedena, may narinig na usapan si Poldo, may lumang testimonya si Ditas, may mga litrato ng peking authorization letter, at higit sa lahat, may monitored account na naghihintay sa susunod na hakbang ni Salvacion. Pero habang lumalakas ang panig ni Maristela, mas nagiging desperada naman si Salvacion. Napansin nitong hindi na madaling takutin ang manugang. Hindi na nanginginig kapag pinapahiya siya. Hindi na rin ito umiiyak sa harap niya. Para kay Salvacion, ang katahimikan ni Maristela ay hindi kababaang loob, isang insulto. Kaya isang gabi, sa loob ng kanyang pribadong silid, tinawagan niya si Nereo. Panahon na, sabi ni Salvacion. Sigurado kayo? Tanong ng lalaki. Bukas, gagalawin natin ang account. Kapag pumasok ang record sa pangalan niya, ihahain ko ang complaint. Gusto ko siyang makulong bago makabalik si Edric mula Cebu. Madali lang yan, basta handa ang pera ko. Makukuha mo, basta siguraduhin mong hindi na makakalabas ng agad ang babaeng iyon. Ibinaba ni Salvacion ang telepono at tumingin sa salamin. Para sa kanya, tapos na ang laban. Isang mahirap na babae lamang si Maristela. Walang pamilya sa Maynila, walang malakas na apelido, at sa paniniwala niya, wala nang sapat na pera para lumaban. Ngulit sa kabilang dulo ng lungsod, hawak ni Maristela ang bagong mensahe mula sa bangko. May suspicious access attempt na sa kanyang account. Hindi pa tapos ang transfer, ngulit nagsimula na ang galaw. Tinawagan niya agad si Attorney Fermin. Attorney? Sabi niya, pilit pahing pakalma ang sarili. Gumagalaw na sila. Sa kabilang linya, seryosong ngulit matatag ang boses ng abogado. Then we proceed. Mula ngayon, Maristela, huwag kang matatakot sa magiging ingay. Kapag itinulak ka nila sa dilim, sisiguraduhin nating doon mismo sisindi ang ilaw. Naupo si Maristela sa gilid ng bintana ng maliit na apartment, hawak ang cellphone at nakatingin sa malayong mga ilaw ng Maynila. Sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman na siya ang hinahabol. Sa unang pagkakataon, alam niyang ang mga taong akalang siya ang kanilang nabibiktima ay palapit na mismo sa patibong na sila ang gumawa ng dahilan para mabuo. Kinabukasan, bumalik si Maristela sa mansyon ng mga Salcedo na parang wala siyang alam sa paparating na unos.
Suot niya ang simpleng beige blouse at lumang itim na palda na madalas kutsain ni Brisa. Ngulit sa loob ng bag niya ay naroon ang maliit na voice recorder na ipinahiram ni Attorney Fermin, 2 kopya ng legal monitoring documents mula sa bangko at isang lumang rosaryo ni Apong Timaya na lagi niyang hinahawakan kapag kailangan niyang maging matatag. Pagpasok pa lamang niya sa gate, napansin na niya ang kakaibang katahimikan ng bahay. Karaniwan, maririnig niya ang utos ni Salvacion sa mga kasambahay, ang takon ni Brisa sa marmol na sahig o ang tunog ng telepono sa study room. Ngunit ngayon, tila naghihintay ang buong mansyon sa isang eksenang matagal nang inihanda. Si Jorik Tanduyan ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Bahagya itong yumuko, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Maristela ang babala. "Ma'am," halos pabulong nitong sabi, "nandito po si Nereo, kasama ang 2 pulis. Kanina pa po sila sa loob." Hindi nagbago ang mukha ni Maristela. "Salamat, Jorik, alam ko na. Handa po ba kayo?" Bahagya siyang ngumiti, hindi dahil hindi siya natatakot, kundi dahil alam niyang kailangan niyang ipakita sa mga kakampi niya buo ang loob niya. "Matagal na akong natatakot, Jorik. Ngayon, gagamitin ko na lang ang takot para hindi ako magkamali." Pagpasok niya sa sala, naroon si Salvacion sa gitna ng malaking sofa, parang renang naghihintay ng hatol na siya mismo ang nagsulat. Nasa tabi nito si Brisa, nakahalukip-kip at hindi maitago ang ngiting puno ng kasiyahan. Sa kabilang upuan naman, naroon si Nereo Bulatao, suot ang formal na uniforme, ngunit ang kilos ay mas mukha pang bayarang taungan kaysa alagad mang batas. Nakatayo sa likod niya ang 2 pulis na halatang hindi komportable sa nangyayari. "Sa wakas, dumating ka rin," malamig na sabi ni Salvacion. "Akala ko nagtago ka na." Inilapay ni Maristela ang bag niya sa tabi. "Bakit po ako magtatago? Bahay din ito ng asawa ko." Napangisi si Brisa. "Ang kapal pa rin talaga ng mukha mo." Hindi siya pinansin ni Maristela. Tumingin siya kay Nereo. "May kailangan po ba kayo sa akin?" Tumayo si Nereo at kunwaring nag-ayos ng papel. "Mrs. Maristela Salcedo, may complaint laban sa inyo tungkol sa pagnanakaw ng pera mula sa family corporate account at falsification of authorization documents." Alingaw-ngaw ang salitang pagnanakaw sa loob ng sala. Sa likuran, napahawak si Aling Quidena sa gilid ng pintuan ng kusina. Ang ilang kasambahay ay nag-umpisang magbulong-bulong. Ngunit si Maristela ay nanatiling tuwid ang tayo. "Ako raw po ang nagnakaw?" tanong niya. Lumapit si Salvacion, hawak ang folder na ilang linggo nang ipinipilit ipapirma sa kanya. "Huwag ka nang magpanggap, may record kami. May nagpumasok at lumabas na pera gamit ang pangalan mo. Nakakahiya ka. Pinatuloy ka namin sa bahay, pinakasalan ka ng anak ko, tapos nananakawan mo pa kami." "Hindi ko ninakaw ang pera ninyo," mahinang sagot ni Maristela. "At alam niyo yan." Biglang tumalim ang tingin ni Salvacion. "Ako pa ang sinungaling ngayon?" "Kayo po ang nagsabi niyan, hindi ako." Sumingit si Brisa. "Tita, huwag na tayong makipagtalo. Dalhin na yan. Baka kung ano pang drama ang gawin." Itinaas ni Nereo ang papel. "Kailangan niyo pong sumama sa amin." Bago pa sila lapitan ng pulis, hinawak ni Salvacion ang braso ni Maristela at inilapit ang mukha sa kanya. Mahina ang boses nito, ngunit malinaw sa recorder na nakabukas sa bag ni Maristela. "Ninakaw ko na ang lahat ng pera mo. Wala ka ng pang-abogado. Wala ka ng matatakbuhan. Akala mo ba porke marunong kang magbilang ng pera, kaya mo na akong tapatan?" Nanatili lamang nakatingin si Maristela sa biyanan niya. Sa loob-loob niya, nanginginig ang kaluluwa, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa sakit na ang taong dapat sana ay naging pangalawang ina niya ay siyang pinakawalang awa sa kanya. "Ma," mahinang sabi niya, "bakit niyo kailangang umabot sa ganito?" Ngumiti si Salvacion. "Dahil ang mga tulad mo, kailangang ituro kung saan lulugar." Doon na lumapit ang isang pulis at maingat na hinawak ang braso ni Maristela. Hindi siya nanlaban, hindi siya umiyak, ngunit nang makita ni Aling Quidena ang posas na inilalabas ni Nereo, hindi na nito napigilan ang sarili.
Maawa naman kayo, sigaw ng matandang kusinera. Walang kasalanan si Ma'am Maris. Alam niyo yan, Doña Salvacion. Bumaling si Brisa at mabilis na nilapitan si Aling Quedena. Ikaw, matanda ka. Manahimik ka kung ayaw mong mawala ng trabaho. Trabaho lang ang mawawala sa akin, sagot ni Aling Quedena na nanginginig. Pero kayo, kaluluwang matagal nang nawala. Dahil sa galit, sinampal ni Brisa ang matanda. Napasigaw ang isang kasambahay. Muntik nang sumugod si Jorik, nguhit umiling si Maristela bilang babala. Wag, sabi ni Maristela. Walang gagalaw. Napatingin si Jorik sa kanya, halos mapaiyak sa pagpipigil. Ma'am, alagaan mo si Aling Quedena, sabi ni Maristela. Yun ang kailangan ko ngayon. Bago siya tuluyang ilabas, lumapit muli sa Salvacion sa kanya at ibinulong. Hindi ka na makakapagsumbong. Sa pagkakataon iyon, hindi na sumagot si Maristela. Hinayaan niyang isakay siya sa sasakyan ng pulis. Habang umaandar palabas ng mansyon, nakita niya sa bintana si Salvacion na nakatayo sa balkonahe, may ngiting tagumpay sa labi. Hindi alam ng matandang babae na ang gabing akala niya ay pagtatapos ni Maristela ay simula pala ng pagbagsak niya. Sa presinto, hindi naging madali ang mga oras ni Maristela. Pinaupo siya sa isang malamig na bangko, kinuhanan ng litrato at paulit-ulit na tinanong tungkol sa perang hindi naman niya kinuha. May isang taong nakatingin sa kanya na parang isang kriminal. May isang babaeng detainee na bumulong pa. Mukhang yayaman pero magnanakaw pala. Hindi sumagot si Maristela. Hinawakan lamang niya ang rosaryo sa bulsa at ipinikit ang mata. Sa loob niya, naririnig niya ang boses ni Apong Timaya. Huwag mong ipagbili ang dangal mo. Makalipas ang ilang oras, ipinasok siya sa maliit na selda kung saan naroon ang tatlong babae. Ang isa ay tahimik na natutulog sa sulok. Ang isa naman ay umiiyak habang hawak ang papel ng kaso. Ang pangatlo ay nakatitig sa kanya na parang sinusuri ang bawat kilos niya. Ikaw ba si Maristela? Tanong ng babaeng may maikling buhok at maputlang muka. Napatingin si Maristela. Oo, bakit? Ako si Ditas Karandang. Napatigil si Maristela. Si Ditas? Ikaw ang dating empleyado ng Salcedo Corporation? Mapait itong ngumiti. Dating empleyado, dating ina na may ayos na buhay, dating babaeng naniwalang may hustisya kapag nagsasabi ka ng totoo. Umupo si Maristela sa tabi niya. Bakit ka nandito? Hinuli ako kagabi dahil sa lumang warrant na bigyan binuhay. Alam kong galaw ito ni Nereo. Siguro nalaman nilang may kinausap akong abogado. Tumingin si Dita sa kanya. Ikaw ba? Nahuli ka rin dahil kay Salvacion? Tumanggo si Maristela. Napabuntong hininga si Ditas. Iisang kamay talagang dumudurog sa atin. Sa loob lang selda, nag-usap sila ng mahina. Ikinwento ni Ditas kung paano siya dating accounting assistant ng Salcedo Corporation. May natuklasan daw siyang nawawalang retirement funds ng mga empleyado. Ngunit bago pa siya makapagsumbong, siya ang binaligtad. Pinirmahan daw niya ang mga dokumentong hindi niya nababasa dahil pinagkatiwalaan niya ang nakakataas. Nang nawala ang pera, siya ang itinuro. May anak ako noon, sabi ni Ditas, nababasag ang boses. 6 na taong gulang. Nang makulong ako, kinuha siya ng pamilya ng asawa ko. Sinabi nilang kahiyaan ako. Hanggang ngayon, minsan ko na lang siyang makita. Nanikip ang dibdib ni Maristela. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Mas malalim, mas luma at mas maraming sugat ang iniwan ni Salvacion. Ditas, sabi ni Maristela, kapag nakalabas tayo rito, ilalabas natin ang katotohanan. Napatingin si Ditas sa kanya na tila hindi makapaniwala. Paano ka nakakasiguradong makakalabas ka? Bago pa makasagot si Maristela, may lumapit na babaeng pulis sa selda. Maristela Salcedo, may abogado ka. Tumayo si Maristela. Sa labas ng selda, nakita niya si Attorney Fermin Lascuna kasama ng isang kinatawan ng bangko at isang investigador ng National Bureau of Investigation. Hindi nagpakita ng labis na emosyon ng abogado, ngunit sa tingin pa lang nito alam ni Maristela na nagsimula na ang susunod na hakbang. Maristela, ayos ka ba? Sabi ni Attorney Fermin. Opo, sagot ni Maristela kahit may pagod sa kanyang muka. Nakuha ba natin lahat? Bahiwalang tumanggo si abogado. Lahat. Transfer record, bank alert, forged instruction at ang recording mo. Pati ang oras ng complaint nila tumama sa oras ng unauthorized transfer. Sapat na para makapag-file tayo ng urgent motion at counter affidavit. Hindi ka dapat manatili rito.
Sumingit ang NBI investigator na si Agent Leandro Vizcara, isang lalaking kalmado ngunit seryoso ang mukha. May separate investigation na rin kami sa financial irregularities ng Salcedo Corporation. Ang nangyari kagabi ang hinihintay naming link. Sa kabilang bahagi ng presinto, nakita ni Maristela si Nereo na biglang nag-iba ang kulay ng mukha nang makita ang NBI. Sinubukan itong umiti ngunit nanginginig ang daliri sa hawak na ballpen. "Attorney," maanhang nasabi ni Nereo, "regular procedure lang ito." "Regular procedure din ba sa inyo na maghain ng complaint bago pa opisyal na makumpirma ang bank transfer? Regular din ba na makipag-usap sa complainant ilang oras bago ang arrest?" Hindi nakasagot si Nereo. Umabot hanggang madaling araw ang pag-aasikaso ng papeles. Hindi tuluyang natulog si Maristela. Sa bawat pirma at bawat tanong, ramdam niyang lumalapit ang oras na haharap siya muli sa mansyon. Hindi bilang akusado, kundi bilang babaeng magdadala ng katotohanang pinilit ibaon sa takot. Pagsikat ng araw, pansamantalang nakalaya si Maristela matapos lumabas ang malinaw na legal basis ng kanyang release at ang pagkakaroon ng matibay na ebidensyang siya ay na-frame. Hindi na siya umuwi upang magpahinga. Dumiretso sila sa bangko upang kunin ang certified documents. Pagkatapos ay sa opisina ng NBI para sa karagdagang salaysay at saka bumalik sa mansyon ng mga Salcedo. Kasama niya sina Attorney Fermin, Agent Leandro Vizcara, Miss Hyacinth Olavides mula sa bangko at 2 opisyal na may hawak na dokumento. Sa kabilang sasakyan, naroon si Joric, dala ang kopya ng dashcam footage. Kasama rin si Ditas Carandang, pansamantalang nailabas sa tulong ng abogado dahil konektado ang kanyang lumang kaso sa parehong imbestigasyon. Pagdating nila sa gate ng mansyon, muntik nang hindi sila papasukin ng gwardya. Mulit nang ipakita ni Agent Vizcara ang kanyang ID at legal order, wala itong nagawa kundi buksan ng gate. Sa loob, nag-aalmusal sina Salvacion at Brisa. Nakalagay sa mesa ang mamahaling kape, prutas at tinapay na halos hindi nagagalaw. Halatang masaya si Brisa habang nagbabasa ng balita sa tablet. "Tita," natatawang sabi nito, "siguro ngayon umiiyak na iyon sa selda." Ngunit natigilan siya nang marinig ng sunod-sunod na yabag mula sa hallway. Paglingon nila, nakita nila si Maristela. Buhay, malaya, nakatayong ng tuwid. Sa tabi niya si Attorney Fermin, sa likod ang mga opisyal. Nabitawan ni Brisa ang kutsara. Si Salvacion naman ay dahan-dahang tumayo, nanlalaki ang mata. "Anong ginagawa mo rito?" singhal nito. "Dapat nasa kulungan ka." Kalmadong tumingin si Maristela sa kanya. "Doon po niyo ako gustong ilagay, pero hindi po doon ang bagsak ng katotohanan." Lumapit si Attorney Fermin at inilapag ang makapal na folder. "Ginang Salvacion Mendaro Salcedo, nahulog ka sa patibong namin. Ang perang inilipat ninyo kagabi ay hindi simpleng personal fund ni Maristela. Ito ay nasa monitored account na may koordinasyon ng bangko at legal counsel. Ang authorization letter na ginamit ninyo ay may forensic mark at ang transfer instruction ay natrace sa device at access point na konektado sa taong tauhan ninyo." Namutla si Brisa. "Tita!" "Manahimik ka," pabulong utos ni Salvacion, mungit basag na ang kanyang tinig. Ipinakita ni Miss Hyacinth ang certified bank record. May alert na na-trigger sa oras ng unauthorized access. May internal report na rin kami. Hindi si Mrs. Maristela ang nag-initiate ng transfer. Sumunod na nagsalita si Agent Vizcara. "Bukod dito, may hawak kaming testimonya at preliminary evidence na may pattern ng financial manipulation sa Salcedo Corporation, kabilang ang bating kaso ni Ditas Carandang." Doon lumapit si Ditas. Nanginginig siya, ngulit matatag ang tingin. "Naaalala mo pa ba ako, Doña Salvacion? Ako ang babaeng sinira mo noon para matakpan ang ninakaw ninyo sa empleyado." Napaatras si Salvacion. "Wala akong alam sa sinasabi mo." Biglang bumukas ang pintuan ng sala. Dumating si Edric mula Cebu. May bitbit na lamesa, halatang nagmamadali at walang tulog. Tinawagan pala siya ni Salvacion noong madaling araw. Umiiyak at sinasabing sinisira raw siya ni Maristela.
Anong nangyayari rito? Tanong ni Edric, nagulat nang makita ang asawa. Agad na lumapit si Salvacion sa anak. Edric, mabuti dumating ka. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo. Dinala niya ang mga taong ito para ipahiya ako sa sarili kong bahay. Tumingin si Edric kay Maristela. Maris, totoo ba ito? Hunuli ka kagabi? Bakit hindi mo ako tinawagan? May kirot sa puso ni Maristela, ngulit pinili niyang magsalipang mahinahon. Tinawag kitang ilang beses sa loob ng mga buwan na kailangan ko, Edric. Pero mas pinakinggan mo sila. Natigilan ng lalaki. Anak, umiyak ng sabi ni Salvacion, pinagtutulungan nila ako. Pinagplano nila lahat ito. Hindi, ma. Diin sabi ni Attorney Fermin. Kayo ang nagplano. Kami ang nagdokumento. Isa-isang inilabas ang ebidensya. Ang recording ng pagbabanta ni Salvacion sa sala. Ang dashcam audio mula sa sasakyan ni Joric. Ang salaysay ni Aling Cuedena tungkol sa mga tawag kay Nereo. Ang testimonya ni Poldo Arimbay sa restaurant. Ang lumang kaso ni Ditas Carandang. Ang bank records. Ang peking authorization letter. At ang report tungkol sa suspicious access. Habang naririnig ni Edric ang lahat, unti-unting nawawala ang kulay sa kanyang muka. Tumingin siya sa ina, naghihintay ng paliwanag. Ngunit ang nakita niya ay hindi inosenteng babae, kundi isang taong nahuling wala ng ibang sandata kundi luha. Ma, halos pabulong niyang sabi, sabihin mong hindi totoo. Tumulo ang luha ni Salvacion, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Luha iyon ng taong hindi matanggap na nabigo ang sariling plano. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para protektahan ng pamilya natin, sabi nito. Napapikit si Edric, tila may gumuho sa loob niya. Lumapit si Maristela, ngunit hindi para aliwin siya. Tumayo siya sa gitna ng sala, sa parehong lugar kung saan siya ilang ulit pinahiya, inutusan at pinaramdamang wala siyang halaga. Hindi ko ginusto na umabot tayo rito, sabi niya. Pero nung pinili niyo akong sirain, pinili ko namang mabuhay. At mula ngayon, hindi na ako papayag na gamitin ang pananahimik ko bilang pahintulot sa kasamaan. Walang nakapagsalita. Sa labas ng mansyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na iyon tunog ng kalungkutan para kay Maristela. Para sa kanya, iyon ang tunog ng isang bahay na matagal ng punong-puno ng lihim at ngayon ay unti-unti nang hinuhugasan ng katotohanan. Nang matapos ang unang paghaharap sa loob ng mansyon, hindi agad umalis si Maristela. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, habang ang mga taong minsang tumingin sa kanya na parang alikabok lamang sa sahig ay ngayon ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang malaking bahay na dati puno ng yabang at utos ni Salvacion ay biglang naging tahimik, parang bawat dingding ay nakikinig sa katotohanang matagal nitong kinulong. Si Edric ay nakatayo sa tabi ng hagdan, hawak pa rin ang kanyang maleta mula Cebu. Nakasabit sa mukha niya ang pagod, pagkabigla at isang uri ng hiya na hindi niya agad kayang pangalanan. Ilang beses siyang tumingin kay Maristela, ngunit sa bawat pagkakataon, parang may nakabara sa lalamunan niya. Maris, mahinang niyang pawag. Hindi agad lumingon si Maristela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Aling Cuedena na nakaupo sa gilid ng kusina. May pulang marka pa rin sa pinsi mula sa sampal ni Brisa. Linapitan niya ang matanda at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Masakit po ba? Tanong ni Maristela. Umiling si Aling Cuedena. Pilit ngumiti kahit nangingilid ang luha. Hindi hiha. Mas masakit yung matagal kitang nakikitang sinasaktan at wala akong magawa. May nagawa po kayo, sagot ni Maristela. Hindi niyo ako pinabayaan. Sa kabilang bahagi ng sala, pinipilit ni Salvacion na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Kahit halatang gulat at takot, itinaas pa rin niya ang baba, gaya ng nakasanayan niyang postura kapag may gusto siyang maliitin. Hindi pa tapos ito, malamig niyang sabi kay Attorney Fermin. Hindi kwento ang hawak namin, Ginang Salvacion. Records, testimonya, bank documents, recordings, at pattern ng mga dating kaso.
At hindi lang ito tungkol kay Maristela ngayon. Marami na ang handang magsalita. Sumingit si Brisa, ngunit hindi na kasing tapang ang boses. Paninira lang yan, naiinggit lang sila sa pamilya namin. Lumapit si Ditas Karandang. Ang mga mata ay pulang-pula ng pagpipigil ng galit. Inggit? Nawalan ako ng trabaho, pamilya, at pangalan dahil sa ginawa ninyo. Kung inggit ang tawag mo sa babaeng naghahanap lang ng hustisya, baka hindi mo pa nararanasang mawalan ng lahat. Hindi nakasagot si Brisa. Doon nagdesisyon si Maristela. Hindi na siya mananatili sa mansion na iyon. Hindi pa man tapos ang kaso, tapos na ang bahagi ng buhay niyang araw-araw gumigising sa bahay na walang kinikilalang dignidad niya. Attorney, pwede na po ba akong umalis? Tumanggo si Attorney Fermin. Oo, may mga susunod pang proseso, pero hindi mo kailangang manatili rito. Biglang lumapit si Edric. Maris, sandali, hindi pwedeng umalis ka nung ganito. Doon siya humarap. Matagal niyang tinitigan ng lalaking minahal niya. Ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama sa isang simpleng pamilya puno ng respeto. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi lamang asawa. Nakikita niya ang taong paulit-ulit niyang tinawag habang unti-unti siyang nilulunod ng pamilya niya, ngunit hindi tumugon. Paano dapat ako umalis, Edric? May paalam ba dapat akong hingin sa bahay na ito matapos akong ipahiya, pagnakawan at ipakulong? Naaywas ang tingin ni Edric. Hindi ko alam ang nangyayari. Hindi mo alam dahil pinili mong huwag alamin. Tumama iyon sa kanya na parang sampal. Gusto niyang sumagot, ngunit walang salitang lalabas na hindi tunog palusot. Hindi muna ako uuwi rito, dagdag ni Maristela. Hindi dahil takot ako, kundi dahil masyado kong nirerespeto ang sarili ko para matulog ulit sa ilalim ng bubong na ito. Kinuha niya ang ilang mahahalagang gamit na naihanda na niya noon pa man. Walang alahas, walang mamahaling damit, walang anumang bagay mula sa Salcedo. Dinala lamang niya ang mga dokumento, lumang larawan ni Apong Timaya, ilang damit, at mga notebook na puno ng tala ng kanyang negosyo. Nang palabas na siya, sumunod si Aling Cuedena na may bitit ding maliit na bag. "Saan po kayo pupunta?" tanong ni Maristela. "Kung aalis ka, aalis din ako," sagot ng matanda. "Matagal na akong nagluto sa pamilyang hindi marunong magpasalamat. Ngayon, gusto kong magluto para sa taong marunong makaalala." Hindi na napigilan ni Maristela ang luha. Niyakap niya ang matanda sa gitna ng hallway. Sa likuran nila, nakatingin si Salvacion na tila hindi matanggap na pati isang kusinera ay piniling iwan siya. Lumipat sina Maristela at Aling Cuedena sa maliit na apartment sa Mandaluyong na ginamit na nilang safe storage noong mga nakaraang linggo. Hindi iyon malaki. Isang kwarto lamang, maliit na kusina, lumang electric fan at bintanang tanaw ang masikip na kalsada. Ngunit sa unang gabi nila roon, mas mahimbing ang tulog ni Maristela kaysa sa lahat ng gabing inilagi niya sa mansion. Kinabukasan, maagang gumising si Aling Cuedena at nagluto ng lugaw. Habang kumukulo iyon sa maliit na kaldero, pinanood ni Maristela ang singaw na umaakyat sa kisame. May kakaibang katahimikan sa lugar. Walang sigaw ni Salvacion, walang takong ni Brisa, walang malamig na tingin ng mga taong nakikisakay sa kapangyarihan. "Hindi po kasing ganda ng kusina niyo sa mansion," sabi ni Maristela habang inaabot ang mangkok. Ngumiti si Aling Cuedena. "Mas masarap magluto sa kusinang walang nanlalait." Sa araw na iyon, nagsimula si Maristela na muling ayusin ang sarili niyang buhay. Hindi pa siya panalo, hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, ang direksyon ng kanyang mga hakbang ay hindi na umiikot sa takot. Kinausap niya ang suppliers ng kanyang produkto, humingi ng extension sa ilang orders at ipinaliwanag sa piling kliyente na nagkaroon siya ng legal issue, ngunit patuloy ang negosyo. May ilang umatras, natakot madamay sa skandalo, ngunit mayroon ding nanatili. Isa sa mga nanatili ay si Miss Luvien Pajarito, dating HR assistant sa Salcedo Corporation na ngayon ay may maliit na grocery sa Pasig.
Umorder ito ng tablea at kalamay hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto nitong tumulong. Mama Maristela, sabi ni Luvien sa telepono, ako po si Luvien. Hindi niyo siguro ako kilala pero nakita ko kayo dati sa company event. Nabalitaan ko ang nangyari. Kung kailangan niyo ng taong magpapatunay tungkol sa ghost employees noon, magsasalita ako. Napahinto si Maristela sa pagsusulat. Sigurado ka? Delikado ito. Mas delikado po ang manahimik habang may mga taong linulunod sa kasinungalingan. Mula sa isang tawag, nasundan pa iyon ng marami. Si Umpong Relora, dating warehouse supervisor, ay nagpadala ng lumang kopya ng inventory report na minanipula umano ng kampo ni Salvacion. Si Poldo Arimbay, ang waiter sa restaurant, ay pumayag gumawa ng sinumpang salaysay tungkol sa narinig niyang usapan ni Salvacion at ni Reo. Si Jorik Nanan ay nagbitiw bilang driver sa mansion at pansamantalang tumulong kay Attorney Fermin sa pag-aayos ng mga ebidensya. Habang nabubuo ang kanilang panig, nagsimula namang pumutok ang balita. Si Mireya Fontanilla, isang investigative journalist na kilala sa paglantad ng katiwalian ng malalaking pamilya sa negosyo, ay lumapit kay Attorney Fermin. Matagal na palang itong sinusubaybayan ang Salcedo Corporation dahil sa reklamo ng ilang dating empleyado, ngunit kulang noon ang matibay na ebidensya. Nagkita sila sa maliit na opisina ni Attorney Fermin. Maiksi ang buhok ni Mireya, diretso magsalita, at may dalang makapal na folder ng dating research. Mrs. Salcedo, sabi ni Mireya, hindi kita pipiliting humarap sa kamera, pero kailangang malaman ng publiko na hindi ito simpleng away pamilya. Kung totoo ang hawak ninyo, may sistemang ginagamit ang pamilyang ito para pagtakpan ang pagnanakaw. Hindi agad sumagot si Maristela. Alam niyang kapag lumabas sa media ang kaso, mas lalakas ang ingay, mas maraming manghuhusga, mas maraming sisilip sa buhay niya. Hindi ko po gustong sumikat, sabi ni Maristela. Hindi yun ang habol natin. Ang habol natin ay proteksyon. Kapag alam ng publiko na may ebidensya at maraming biktima, mas mahihirapan silang patahimikin kayo. Sumang-ayon si Maristela, ngunit may kondisyon. Hindi eksaherasyon, hindi paawa, hindi pagbabaluktot. Gusto niyang lumabas ang katotohanan, hindi palabas. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang unang report. Hindi binanggit lahat ng detalye ng kasong nakabimbin, ngunit inilatag ang pattern. Dating empleyadong binaligtad, dokumentong pinapapirmahan sa mahihinang posisyon, pekeng transaksyon at isang manugang na kamakailan lamang ay ipinaaresto ngunit mabilis ding napawalang sala dahil sa ebidensya ng frame-up. Doon nagsimulang gumuho ang imahe ni Salvacion. Ang mga kaibigan na dating dumadalaw sa kanyang charity luncheons ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang tawag. Ang ilang investors ng Salcedo Corporation ay humingi ng emergency meeting. May mga empleyadong nagsasend ng anonymous tips kay Mireya at ang mansion na dating sentro ng kapangyarihan ay naging lugar ng bulbulan, sigawan at takot. Ngunit hindi basta susuko si Salvacion. Si Brisa ang una niyang inutusang gumante. Isang gabi, dumating ang landlord ng apartment ni Maristela at Alingcuedena, si Mang Tarik Doblado, mukhang balisa. Mama Maristela, sabi nito habang hawak ang sombrero, may tumawag sa akin. Sabi nila, delikado raw kayong paupahan. Baka madamay ang building ko dahil may kaso kayo. Alam agad ni Maristela kung kaninong galaw iyon. Pinapaalis niyo po ba kami? Nagkamot ng batok si Mang Tarik. Hindi naman sana, pero natatakot ang asawa ko. May nagpadala rin ng sulat. Kinuha ni Maristela ang sulat. Walang pirma, ngunit malinaw ang intensyon. Palabasing kriminal siya. Bago pa siya makapagsalita, dumating si Luvien dala ang isang folder, kasunod si Naditas at Umpong. Parang hindi sinasadyang nagtabpo sila, ngunit ang totoo, tinawagan sila ni Alingcuedena nang makita nitong nanginginig si Maristela sa galit. Manong, sabi ni Ditas,
Kung paaalisin niyo siya dahil sa chismis, kayo ang gagamitin nila para ipagpatuloy ang pang-aapi. Si Umpong naman ay naglabas ng ilang dokumento. May legal team si Ma'am Maristela. Kung may nananakot po sa inyo, pwede rin kayong magreklamo. Napalunok si Mang Tarik. Ayoko ng gulo. Wala rin kaming gusto kundi katahimikan, sagot ni Maristela. Pero hindi katahimikan ng tawag kapag pinapaalis ang naapi para lang hindi maistorbo ang nang-aapi. Hindi na itinuloy ni Mang Tarik ang pagpapaalis. Sa halip, ipinangako niyang ipapakita ang anonymous letter kay Attorney Fermin. Dumaan ang mga linggo at nagsimula ang preliminary hearings. Sa unang araw na humarap si Maristela sa korte, hindi siya nagsuot ng mamahalin. Simpleng puting blouse lamang, nakapusod ang buhok at hawak ang lumang rosaryo ni Apong Timaya sa loob ng bag. Kasama niya sina Attorney Fermin, Ditas, Joric, Alingquedana, Luvien, Ompong at ilang dating empleyado na ngayon lamang nagkaroon ng lakas ng loob. Naroon din si Edric. Tahimik siyang umupo sa likuran, hindi sa tabi ng ina niya. Ilang beses niyang sinubukang lapitan si Maristela bago magsimula, ngunit laging may humaharang na hiya sa pagitan nila. Nang dumating si Salvacion, suot pa rin ito ang mamahaling alahas at dark sunglasses, kasama si Brisa at ang abogado nilang si Attorney Rodolfo Igrubay, isang kilalang defense lawyer na sanay magpaikot ng kaso. Si Nereo naman ay hindi na kasing yabang, nakababa ang ingin nito, halatang iniimbestigahan na rin ang sariling hanay. Sa loob ng korte, unang nagsalita ang kampo ni Salvacion. Pinilit nilang palabasin na si Maristela ay galit na manugnang na gustong sirain ang pamilya ng asawa niya. Tinawag nilang ambisyosa, mapagkunwari at babaeng ginamit ang awa ng publiko. Tahimik na nakinig si Maristela. Hindi siya umiling, hindi siya nagdabog, hindi siya nagpakita ng galit. Ngunit nang siya na ang tinawag upang magbigay ng salaysay, tumayo siya ng buong dignidad. Hindi po ako narito para maghigante, panimula niya. Narito ako dahil kung patuloy akong mananahimik, baka may isa na namang babaeng makulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Tumingin siya sandali kay Ditas, pagkatapos ay kay Alingquedana. Ikinasal ako kay Edric Salcedo na puno ng pag-asa. Ang akala ko, sapat na ang magmahal at magpakumbaba para tanggapin ang pamilya niya. Pero sa loob ng mansyon, tinuruan akong maliitin ang sarili ko. Pinagsilbihan ko ang mga taong may kakayahang kumuha ng 10 kasambahay. Pinahiya ako sa harap ng bisita. Tinawag akong palamunin kahit sariling pera ang ginagamit ko. At nung hindi na sapat sa kanila ang pangmamaliit, ginamit ang pangalan ko para sa dokumento na hindi ko pinahintulutan. Narinig sa courtroom ang mahinang bulong-bulong. Si Salvacion ay nakatitig lamang sa unahan, parang bato. Gabi-gabi po akong natulog sa bahay na iyon na tinatanong ang sarili ko kung baka makaako nga ang problema. Pero nang makita ko ang mga peking papeles, nang marinig ko ang pangalan ko sa usapan ng mga taong balak akong idiin, naintindihan kong hindi na ito simpleng away ng biyanan at manugnang, isa itong krimen. Hininga siya ng malalim, nangingilid ang luha niya, ngulit hindi niya hinayaang mabasag ang boses. Noong ipakulong nila ako, hindi ko ipinagtaka na gawa nila iyon. Ang ipinagtaka ko, bakit may mga taong kayang matulog matapos sirain ang buhay ng iba. Kaya narito ako ngayon, hindi para humingi ng awa, kundi para humingi ng hangganan. Hangganan sa kapangyarihang ginagamit para tapakan ng mahihinap, hangganan sa perang ginagamit para bumili ng katahimikan, at hangganan sa pamilya na iniisip na ang apelyido nila ay mas mataas kaysa batas. Sa likuran, napayuko si Edric. Sa bawat salita ni Maristela, naririnig niya ang mga panahon na dapat sana ay pinakinggan niya ito. Naalala niya ang mga tawag nitong pinutol niya, ang mga matang pagod na hindi niya tinanong, ang mga salitang inaapi niya ako na itinuring niyang simpleng reklamo. Pagkatapos ng hearing, lumabas si Maristela sa hallway ng korte. Maraming reporter ang naghihintay, ngunit hindi siya agad nagsalita. Lumapit si Edric, mabigat ang hakbang. Maris, alam kong wala akong karapatang humingi ngayon, pero patawarin mo ako, hindi kita protektahan. Tumingin si Maristela sa kanya. Wala na ang galit na sumisiklab, ngunit naroon ang sugat na hindi madaling hilumin.
Tama ka. Wala ka pang karapatang bumalik ang lahat sa dati, pero may pagkakataon ka pang gumawa ng tama. Ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan mo ang mga empleyadong naapektuhan ng pamilya mo. Huwag para sa akin. Huwag para mapatawad kita. Gawin mo dahil iyon ang tama. Tumanggo si Edric, luhaan. Gagawin ko. Hindi siya niyakap ni Maristela. Hindi rin niya siya itinaboy. Tumalikod lamang siya at lumakad papunta kina Aling Quedena at Ditas. Sa sumunod na linggo, opisyal na lumabas ang rekomendasyon para sampahan ng mas mabibigat na kaso sina Salvacion, Brisa at Nereo. May freeze order sa ilang account ng Salcedo Corporation habang iniimbestigahan ang daloy ng pera. Ang dating mga empleyadong takot magsalita ay unti-unting naglalabasan. Ang mansyon na dating simbolo ng kapangyarihan ay ngayon ay binabantayan ng media, abogado at mga taong naghihintay ng hustisya. Sa apartment sa Mandaluyong, nagtipon-tipon sina Maristela, Aling Quedena, Ditas, Luvien, Ompong, Jorik at Attorney Fermin. Walang engrandeng handaan. Lugaw, pandesal, kape at ilang pirasong kalamay mula sa natitirang paninda ni Maristela ang nasa mesa. Ngulit sa simpleng hapag na iyon, naramdaman ni Maristela ang pamilyang hindi nakabatay sa dugo o apelido. Alam niyo, sabi ni Luvien habang inaayos ang mga papel, marami pa tayong kailangang tulungan. May mga babaeng natatakot magsampa ng reklamo dahil wala silang pambayad sa abogado. Sumang-ayon si Ditas. At may mga dating empleyado pang nagtatago. Kailangan nilang malaman na hindi na sila mag-isa. Tahimik na nakinig si Maristela. Sa gitna ng maliit na kusina, habang naririnig ang mahinang ingay ng kalsada sa labas, may bagong ideyang nabuo sa kanyang puso. Ang sakit na dinanas niya ay hindi niya kayang burahin, ngulit maaari niya itong gawing daan para may ibang hindi na kailangang magdusa ng mag-isa. Tumingin siya kay Attorney Fermin. Attorney, posible po bang gumawa ng maliit na grupo? Hindi pa foundation, kahit support desk lang muna, para sa mga taong katulad namin. Ngumiti si Attorney Fermin. Posible, at sa tingin ko, matagal mo nang sinisimulan yan nang hindi mo lang alam. Napatingin si Maristela sa mga taong nasa paligid niya. Si Aling Quedena na iniwan ng seguridad ng trabaho para sa kanya. Si Ditas na bumangon mula sa kasiraan. Si Jorik na piniling magsalita. Sina Luvien at Ompong na bumalik upang itama ang dating pananahimik. Hindi na siya ang babaeng mag-isang umiiyak sa garden ng mansyon. Sa gabing iyon, habang isinusulat niya sa notebook ang mga pangalan ng mga taong kailangan nilang tulungan, naramdaman ni Maristela na ang buhay niya ay nagsisimulang lumampas sa pagiging biktima. Hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa lubusang bumabagsak si Salvacion. Hindi pa naghihilom ang sugat sa pagitan nila ni Edric. Ngunit may direksyon na ang kanyang pagbangon. At sa unang pahina ng bagong notebook, isinulat niya ang mga salitang matagal na niyang gustong paniwalaan. Hindi ako itinapon para mabulok. Inalis ako sa maling bahay para makita ko kung saan ako tunay na kailangan. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing iyon sa maliit na apartment sa Mandaluyong. Ang dating mesa na pinaglalagyan lamang ni Maristela ng kahon ng kalamay at tableya ay napuno na ngayon ng folders, handwritten testimonies, photocopy ng payslip, lumang company IDs at mga liham mula sa mga taong matagal nang takot magsalita. Hindi pa malaki ang kanilang grupo, wala pa silang formal na opisina, ngunit araw-araw ay may dumarting na bagong mukha. May dating kasambahay na hindi pinasahuran ng tama, may empleyadong pinagbintangan sa nawawalang pera, may inang iniwan ng asawa matapos sirain ang pangalan ng biyanan ng pamilya. Sa una, hindi alam ni Maristela kung paano haharapin ang bigat ng bawat kwento. May mga gabing matapos niyang pakinggan ang isang babaeng umiiyak sa harap niya, siya naman ang tahimik na umiiyak sa banyo. Ayaw ipakita kina Aling Quedena at Ditas na napapagod din siya. Hindi dahil nanghihina ang loob niya, kundi dahil bawat sugat ng ibang tao ay parang bumubukas din sa sarili niyang alaala. Isang hapon habang inaayos nila ang mga dokumento para sa susunod na hearing, dumating si Attorney Fermin Lascuna na may dalang maliit na kahon ng pandesal at mainit na kape. Hindi pwedeng puro kaso ang laman ng tiyan nyo. Kahit ang lumalaban sa korte, kailangan ding kumain. Ngumiti si Aling Quedena. Attorney, mas bagay kayatang magdala ng merienda kaysa humarap sa judge. Kung mas mataas ang kita sa pandesal kaysa batas, matagal na akong nagpanaderya. Biro ni Attorney Fermin.
Natawa ang lahat kahit saglit lamang. Sa gitna ng matinding araw, ang ganoong maliliit na tawa ang nagiging pahinga nila. Doon unang iminungkista ni Luvien Pajarito na gawing pormal ang kanilang support desk. Maristela, sabi niya habang hawak ang listahan ng mga taong humihingi ng tulong, hindi na ito simpleng grupo. May sistema na tayo, may legal referrals, may record checking, may livelihood orders sa mga produktong ginagawa mo. Bakit hindi na natin iparehistro? Napatingin si Maristela kay Ditas. Foundation? Tumango si Ditas. Silong, iyon ang unang salitang pumasok sa isip ko. Kasi iyon ang hinahanap natin noon. Silong, hindi mansyon, hindi yaman. Lugar lang na hindi tayo masasaktan. Tahimik na inulit ni Maristela ang salitang, Silong. Mula roon, nabuo ang pangalan. Silong Maristela Foundation. Noong una, tumanggi si Maristela na gamitin ang sarili niyang pangalan. Para sa kanya, hindi dapat umikot sa kanya ang lahat. Ngulit sinabi ni Aling Cuedena na minsan, kailangang gamitin ang pangalan ng sugatan para maging palatandaan ng pagbangon. Iha, sabi ng matanda habang tinutupi ang mga lumang resibo. Hindi yan pagmamayabang. Paalala yan sa ibang babae na may Maristelang nakaligtas, kaya baka sila rin. Sa tulong ni Attorney Fermin na iparehistro mang foundation, maliit lamang ang unang opisina nila, isang inuupahang unit sa gilid ng kalsada sa Mandaluyong, masikip, mainit kapag tanghali, at minsan ay tumutulo kapag malakas ang ulan. Ngunit sa dingding nito, isinabit ni Maristela ang lumang larawan ni Apong Timaya, katabi ng simpleng karatulang gawa sa kahoy, Silong Maristela Foundation, Legal Guidance, Livelihood, and Listening Space. Si Aling Cuedena ang namahala sa maliit na kusina kung saan tinuturuan niya ang mga babaeng gumawa ng kakani at ready-to-sell delicacies. Si Ditas naman ang naging coordinator ng legal cases. Siya ang unang kumakausap sa mga bagong dumarating dahil alam niya ang pakiramdam ng taong halos hindi na marunong magtiwala. Si Luvien ang nag-ayos ng employment records, habang si Ompong Reliora ay tumulong sa inventory training at basic bookkeeping. Si Jorik Tanduyan naman, na dati ay family driver lamang sa mansion, ay naging transport volunteer, taga-sundo ng mga witness, taga-deliver ng produkto, at minsan ay taga-pagtimpla ng kape kapag puyat ang lahat. Sa loob ng 2 taon, lumaki ang Silong Maristela, hindi dahil sa marangyang pondo, kundi dahil sa tiwala. May mga abogadong nagboluntaryo, may mga negosyanteng umorder ng produkto para makatulong. May mga dating biktima na matapos matulungan ay bumabalik para tumulong naman sa iba. Samantala, patuloy na gumuho ang mundo ni Salvacion Mendaro Salcedo. Noong una, ipinagyabang pa niya sa mga kaibigan niyang lilipas din ang kaso. Sinabi niyang inggit lamang ang nagtulak kay Maristela at bayad ang mga testigo. Ngunit habang lumalabas ang bank records, testimonya at audit report, isa-isang umatras ang mga taong dati ay nakapaligid sa kanya. Ang mga kaibigan niyang mahilig makipag-picture sa charity events ay biglang nalaho. Ang mga investor ay nag-demand ng independent investigation. Ang ilang property ng Salcedo Corporation ay pansamantalang na-freeze habang sinusuri ang pinagdaanang pera. Si Brisa Mayuga, na dating malakas ang loob mang insulto kay Maristela, ay unang bumigay sa takot. Sinubukan niyang mag-book ng flight papuntang Singapore gamit ang lumang contact ng isang kaibigan. Akala niya ay makakaalis siya bago pa lumabas ang panibagong warrant. Ngunit sa airport pa lamang, naharang na siya dahil sa hold departure order. "Hindi niyo ako pwedeng pigilan," sigaw niya sa immigration officer. "Hindi niyo alam kung sino ako." Ngunit sa pagkakataong iyon, walang bigat ang apelyido, walang silbi ang branded bag, at walang tumawag upang sagipinin siya. Nang tawagan niya si Salvacion, hindi ito sumagot. Doon niya unang naramdaman ang kinatatakutan ng mga taong gaya niya, ang maiwan sa sariling kasinungalingan. Si Nereo Bulataw naman ay nasibak sa serbisyo matapos lumabas ang ebidensya na may tinanggap siyang pera sa kampo ni Salvacion. Ang dating unipormeng ginagamit niya para manakot ay nawala. Sa hearing, hindi na siya makatingin ng diretso kay Maristela. Nang tanungin siya kung bakit niya tinanggap ang kaso nang hindi kompleto ang verification, paulit-ulit lamang niyang sinasabi na sumunod siya sa proseso. Ngulit nang ipakita ang call logs, restaurant footage at bank deposit sa account ng kapatid niya, tuluyan nang bumagsak ang kanyang depensa.
Sa huling yugto ng kaso, muling nagharap sina Maristela at Salvacion sa korte. Ibang-iba na ang itsura ng biyanan niya. Wala na ang dating matayog na tindig, manipis na ang muka, halos walang alahas, at ang dating matalim na mga mata ay puno na ng pagod at galit. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin agad nakita ni Maristela ang pagsisisi. Ang nakita niya ay panghihinayang. Panghihinayang na nahuli siya, hindi panghihinayang na nanakit siya. Tinawag si Maristela para magbigay ng huling pahayag bago ilabas ang hatol. Tahimik ang buong korte. Naroon sina Aling Cuedena, Ditas, Joric, Luvien, Ompong Reliora, Attorney Fermin at ilang babaeng natulungan na ng silong Maristela. Naroon din si Edric, nakaupo sa likod. Payat kaisa dati, ngunit mas mapayapa ang mukha. Matagal na silang hindi mag-asawa sa iisang bubong. Nasa proseso na rin ang legal separation nila, hindi dahil wala ng respeto, kundi dahil pareho nilang nauunawaan na may mga sugat na hindi dapat takpan ng pilit na pagbabalik. Tumayo si Maristela at humarap sa korte. Sa loob ng mahabang panahon, Panimula niya, akala ko ang hustisya ay para lamang sa may pera, may pangalan at may kakayahang kumuha ng pinakamagaling na abogado. Akala ko, kapag mahirap ka at tahimik, madali kang burahin. Pero natutunan ko po na ang katotohanan, kahit mabagal, marunong ding maglakad papunta sa liwanag kapag may mga taong handang sumama sa kanya. Bahagya siyang lumingon kay Ditas at Aling Cuedena. Hindi lang po ako ang biktima sa kasong ito. May mga empleyadong nawalan ng kabuhayan, may pamilyang nasira, may taong nakulong sa hiya kahit walang kasalanan. May matatandang pinatahimik dahil takot mawalan ng trabaho. Kaya kung may hinihiling man ako sa korte, hindi paghihinggati. Hinihiling ko pong magkaroon ng malinaw na hangganan ang abuso, na kahit gaano kalaki ang bahay ng isang tao, hindi siya pwedeng magtago roon mula sa batas. Nang natapos siya, walang palakpakan. Hindi iyon ang lugar para roon. Ngunit may katahimikang mas malakas pa kaysa anumang sigaw. Ilang sandali bago basahin ang hatol, biglang nagsalita si Salvacion. Hindi iyon bahagi ng proseso, ngunit pinayagan siya ng korte na magsabi ng maikli. Maristela, sabi niya, garal-galang tinig. Kung pinatawad mo ako noon, hindi sana tayo umabot dito. Maraming napalingon. Si Edric ay napapikit, tila nasaktan sa narinig. Kahit sa dulo, tila isinisisi pa rin ng ina niya kay Maristela ang pagbagsak ng lahat. Kalmadong tumingin si Maristela sa kanya. Ginang Salvacion, maraming beses ko po kayong pinatawad habang patuloy ninyong akong sinasaktan. Ang problema, inakala ninyong ang pagpapatawad ko ay pahintulot para ulitin ninyo. Hindi na nakasagot si Salvacion. Dumating ang hatol. Si Salvacion ay napatunayang guilty sa mga kasong may kaugnayan sa falsification, financial fraud, at malicious prosecution. Bukod pa sa ilang kasong sibil na nag-utos na bayaran ng danyos kay Maristela at sa iba pang biktima. Si Brisa ay nahatulan din dahil sa pakikipagsabwatan at pananakot sa witnesses. Si Nereo ay nahatulan sa kasong administratibo at kriminal na may kaugnayan sa pang-aabuso sa tungkulin at pagtanggap ng suhol. Hindi natuwa si Maristela sa paraang inaasahan ng iba. Hindi siya numiti ng malaki. Hindi siya nagdiwang habang umiiyak si Brisa at habang isinasandal ni Salvacion ng sarili sa upuan na parang biglang naubusan ng lakas. Sa halip, pumikit siya ng sandali. Ramdam niya ang bigat na unti-unting lumuluwag sa dibdib niya. Ngunit kasabay noon ay ang lungkot para sa lahat ng taong kailangang masira bago natutong managot ang may sala. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng mahinang ambon. Lumapit si Edric kay Maristela. Hindi na siya tulad ng dati na puno ng palusot. Sa nakaraang 2 taon, tinupad niya ang sinabi niya. Nagbenta siya ng ilang personal na ari-arian upang tumulong sa compensation fund ng dating empleyado. Nagbigay siya ng testimonya laban sa sariling pamilya ng kailangan. Hindi iyon sapat para ibalik ang lahat, ngunit sapat para makita ni Maristela na may tao pa ring natira sa kanya. Maris, sabi niya, salamat dahil hindi mo akong hinayaang manatiling bulag.
Timingin siya sa dati niyang asawa. Hindi ako ang nagmulat sa'yo, Edric. Ikaw ang pumiling dumilat. May pag-asa pa ba tayo balang araw? Tanong nito. Hindi napipilit, hindi nagmamakaawa, kundi nagtatanong lamang mula sa isang pusong natutong mawalan. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, malumanay na umiling si Maristela. Mahal kita noon, totoo iyon. Pero ang pagmamahal na hindi marunong magprotekta ay nagiiwan ng sugat na matagal hilumin. Ngayon, kailangan kong piliin ang kapayapaan ko. Tumanggo si Edric, luhanan ngungit tanggap. Karapat-dapat karoon. Makalipas ang ilang buwan, natanggap ni Maristela ang kabuuang danyos at perang nabawi mula sa mga ninakaw sa kanya. Marami ang nag-akala na bibili siya mang malaking bahay, mamahaling kotse, o babalik sa mansyon upang ipakitang siya na ang nagwagi. Ngunit, hindi iyon ang ginawa niya. Umuwi siya sa Kulasi, Antique, bitbit ng ilang tao ng silong Maristela. Binili niya ang lumang lupang minsang inuupahan ni Apong Timaya sa tabi ng palengke. Doon niya ipinatayo ang unang provincial training center ng foundation. Hindi mansyon, hindi gusiling nagyayabang, kundi maliwanag na bahay na may malawak na kusina, maliit na library, consultation room, at bakuran kung saan pwedeng magtanim ng gulay ang mga babaeng nagsisimulang muli. Sa harap ng gusiling, nakatayo si Maristela katabi ng Aling Cudena, Ditas, Luvien, Ompong, Jorik, Attorney Fermin, at Mireya. Bago gupitin ng ribbon, lumapit si Maristela sa lumang batong inuupuan noon ni Apong Timaya kapag nagtitinda sila ng kakanin. Hinaplos niya iyon at bumulong. Apo, may tindahan na tayo, pero hindi lang ito tindahan, silong po ito. Lumapit sa kanya si Aling Cudena at inabot isang bilaw ng bagong lutong suman. Hiha, oras na. Huminga ng malalim si Maristela at humarap sa mga tao. Dati, sabi niya, akala ko ang pag-alis sa mahirap na buhay ay nangangahulugang kailangan kong makapasok sa malaking bahay. Pero natutunan ko, hindi lahat ng malaking bahay ay tahanan. Minsan, ang tunay na tahanan ay ang lugar kung saan hindi ka pinapahiya kapag umiiyak ka, hindi ka tinatawag na mahina kapag humihingi ka ng tulong, at hindi ka tinatapakan kapag wala kang laban. Tahiming nga nakinig ang lahat. Kaya ang lugar na ito ay para sa mga taong minsang pinaniwalaang wala silang halaga. Para ito sa mga babaeng pinatahimik, sa mga empleyadong tinakot, sa mga anak na iniwan at sa sino mang gustong magsimula muli. Hindi namin kayang burahin ang lahat ng sakit, pero kaya naming maging silong habang natututo kayong tumayo. Nang gupitin ang ribbon, hindi malakas ang palakpakan sa simula. Parang nag-aalangan ng mga tao. Parang hindi sanay na ang isang dating biktima ay maaari palang maging haligi ng ibang tao. Ngunit unti-unti, lumakas ang palakpakan. May ilang umiyak. Si Ditas ay napayakap sa anak niyang muli nang niyang nakakasama matapos maayos ang kanyang pangalan. Si Aling Cudena ay nagpunas ng luha gamit ang laylayan ng apron. Si Jorik ay tumalikod sandali para itago ang emosyon. Sa pagtatapos ng araw habang unti-unting umaalis ang mga bisita, nanatili si Maristela sa bakuran. Tanaw niya ang palengke, ang daang nilakaran niya noong batang nagtitinda pa siya, at ang langit na kulay kahel sa papalibog na araw. Wala na siya sa mansyon, wala na siya sa kulungan ng takot, wala na siya sa anino ng pamilyang minsang gumawa sa kanya bilang panangga sa kasalanan nila. Lumapit si Attorney Fermin at tumayo sa tabi niya. "Masaya ka ba?" tanong nito. Ngumiti si Maristela, payapa at buo. "Hindi lang masaya, Attorney, malaya." Sa gabing iyon, bago niya isara ang ilaw ng bagong training center, isinulat niya sa guest book ang unang mensahe para sa lahat ng papasok doon. Dito hindi kailangang maging mayaman para pakinggan, hindi kailangang may apelyedo para ipaglaban, at hindi kailangang manatiling biktima para patunayang minsang kang nasaktan. Pagkatapos, isinara ni Maristela ang pinto, hindi para tapusin ang kwento, kundi dahil sa wakas, may tahanan na siyang ligtas balikan kinabukasan.